natin. Tapos kami dito nakapila. Dito namin kinukuha yung pangtustos sa mga estudyante. Ngayon, paalisin kami dito. Ilang taon na kami dito. Hindi ang mawawala ng Wala. Kung may complaint, okay. May mga obstruction niya, totoo yan. Pero yung papaalisin kami sa pila, kakagulo lang. Yes. Ano kami kakainin ngayong araw nito? Relax. Tama yan, Pres. Tama yan. Alam nyo, wag kayo. Itong area na ito, yung boundary ng Makati saka itong Taguig at yung naghahati ay itong tulay, laging minomonitor ito ng SOG Strike Force or ng MMDA. Dahil maraming nakapark na mga jeep dito sa may tulay hanggang doon. At ito, mayroon na ng mga nadaanan dito mga tricycle. Dito naman, lagi na ito pinapaklas. At meron na siyang, ayan, karatula. Itong mga gulong na ito, dati, naaabutan yan dito sa sidewalk. O, mayroon pa nga natitira. Nandito tayo ngayon sa Chino Roces. Papunta yan ng Gate 3. At pinagtitikitan yung mga naka-park dito sa kalsada at sidewalk. Tanggalin na natin yung mga tent na makikita nyo. Ang oras ngayon ay 8:40 ng umaga. Sa araw na ito, October 9, 2024, ay merong complaint dito sa Taguig area or doon sa may Signal Village. At nadaanan itong Chino Roces na kung saan ito ang daan papunta dun sa area na kinocomplain. At tutugunan ngayon ng Strike Force MMDA. Pinapatanggal na lang itong bike dito. At dito mismo nakakandado sa daanan ng tao. So ayan yung papunta ng BGC. At ito na yung papunta ng Villamor Air Base. At kakaliwa tayo dyan, papunta ng tawag dito, Signal Village. Ito na yung Skyway at sa ilalim niyan yung South Luzon Expressway going north. So ito. So ito na yung service road papunta ng Signal Village. Nasa may Arca South. Na-feature na natin itong lugar ng Arca South. Itong Arca South ay pag-aari ng mga Ayala. Ito yung dating tinatawag na FTI. So, ito na siya ngayon. Doon tayo pumasok kanina magmula sa service road. At nandito tayo ngayon sa entrada nitong Arca South. Dito sa circle. At sa oras na 9 ng umaga, dito yung meeting place. Sinabi ko kanina na ang complaint ay sa part ng Signal Village
Pero isa pala yun sa part na papasadahan ngayong araw. Ang pinaka-complaint pala dito sa may part ng after Bikutan. Dito na rin pala yung mga kapulisan. Hi, good morning. Dahil nga jurisdiction ito ng Taguig, ay i-guide nila tayo kung saan pupunta at a-assistihan. Ang daming tow trucks nito Alamin natin kung ilang tow trucks ito. Aantayin lang natin si Sir Gab. At dito na diretso. Silipin nga natin yung tow trucks. Ang haba. Bali, 18. Itong mga tow trucks na nakikita natin. Meron din pala tayong kasamang media. Nandun sa unahan. Nandito na si Sir Gab. Opo, barangay hall po kasi ito sir, bago tayo lumiko. Pag diniretso kasi natin yan sir pababa, bali sir. Pag inikot po natin yan, General Spino po yan, dire-diretso. Alabas po natin yan sa may kanto ng Bravo, may gate po ng barangay doon. Ito po yung kabana yan. Ito po bali. Any commotion, may away, etc. Relax na kayo, maximum tolerance. Andiyan ang PNP, mag-a-assist sa atin. Okay? Tow truck. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay October 9, 2024 at sa oras na 9:15 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Ang activities ngayong araw ay ito, magsasagawa ng clearing operation dito sa part ng Taguig area, Western Bikutan, Upper Bikutan at Signal Village. At ang activities ngayong araw ay joint operation ng SOG Strike Force at ng LGU Taguig. Itong nakikita nyo na ito ay part ng Arca South. Ang unang papasadahan ngayon or yung kinomplain, yung kahaba ng cucumber. Start na pala dito at ito na yung kahaba ng cucumber. At itong mga pinagtitikitan mga tricycle na ito ay mga illegal. Ibig sabihin, walang mga permit itong terminal nila. Mayroong nadaan ng CRV dito at hahatakin na. Nahatak na pala yung CRV doon mula dito sa Cucumber, kumanan dito sa may A. Bonifacio. Yung nilalakaran natin ngayon ay sakop na ng Upper Bikutan. Pakialis na lang po. Bali, malapad naman pala itong kahaba ng A. Bonifacio. Ano kailangan mo? Flatbed or lifter? May ticket na ito, pero wala pa yung may-ari. So, masasampay ito sa tow truck. Nauna na yung ibang team. May nasampa na pala ron. Ma'am, bawal po ang extension sa sidewalk. Pinagbigyan na po namin kayo na hindi po kayo gusto ibang gamit.
Nasita, wala mga helmet. Sir, gilid po, sir, gilid. Naka-nutshell. Habang nagki-clearing tayo dito, abangan yung mga kabayan yung ginawa naming segment ni Sir Gab at ipapublish namin yun during weekend. Dahil sa segment na yon, marami po kayong matututunan about traffic rules and regulation sa sidewalk, kaya mga tinatanggal yan o kinukumpiska, kung anong sistema ng paninikit, ganun na rin ang sistema ng pagtotow. So marami tayong talakayan doon, kaya abangan nyo. Nasita itong motor na ito dahil tatlong sakay at hindi pa naka-helmet yung bata. So may lisensya naman pero papayagan lang tumakbo ulit itong motorsiklo pero hindi na isasakay yung bata. Maglalakad na lang dahil walang helmet. O ito pa sa kabila meron din. Sanggol pa yung nakasakay. Sakay sa motor dahil napakadelikado pag kayo. May lisensya naman ito. Papayagan tumakbo pero hindi na dapat isakay yung bata. Ayun, naglakad na lang. Sir, boss, pakialis. Alisin nyo na yan. Alisin nyo. Alis na. Daming nasisita dito mga nakamotor gamit ang nutshell. Tapos may mga bata pang angkas at walang mga helmet. Pangatlo ito na nasita, tatlo sakay. Pangatlo yung bata. At naka-nutshell yung nagdadala ng motor. Itong clinic na ito, pinapatanggal din itong tolda. Okay nga naman na may tolda dito para liliman nila. Yun nga lang, pag umupo sila dito sa ilalim ng tolda, mahaharangan na ito bangketa. Yung clinic namin, napakaliit po talaga sa O, katulad yan, mga nakopo dito. Naboy ko sila for 3 long decades. Ganyan na po yung senaryo dito. Na-tsempo lang, no, nang ginawa ito, mali nga yung pagka-construct. So, wala na po ako magawa. Pag nakita nyo po yung clinic, yan na lang po, 2 dipa lang po yan. So, for very human reason na lang siguro, pinag-ibigyan lang namin sila. Pero actually, pwede naman akong umalis. Kung gusto nilang umalis, pwede po ako umalis. Inantay ko lang naman pag napagawa ko na yung clinic ko kasi medyo nasa loob. Meron ka ba? Hanggang dito na lang tayo at babalik na ang team sa may kahabaan ng Cucumber na kung saan doon tayo galing. Ito palang kahabaan ng Cucumber ay sakop ng Western Bikutan. Yung pinanggalingan natin, yung A. Bonifacio, ay part ng Upper Bikutan. So ito, dire-diretso tayo dito sa kahabaan ng Cucumber. Oh, hello! Sasabit ako. Ano man nulong ng helmet? Papasok daw ng langka. Malamang ito. Malamang itong kinaliwaan. Ay, meron palang SM dito. Lalabas ng karay yan. Ang daming motor dito matitikitan. Yung mga nasa labas. Malamang masasampal lahat itong motorsiklo na ito dahil nasa labas lahat. Dapat ganito, nasa loob. Ba't di pa kaya nila pinasok sa loob? Iniwan pa dito sa labas. Puno na itong tow truck na ito.
isa lang nahatak o nasampa magmula dito. So, tumawag pa ng isang tow truck para may isampa pa itong mga ito. Ayun na yung tow truck. So, balikan natin mamaya yan. Titignan lang natin yung ganap dito sa harap ng Pure Gold. May ganap yata dito, may nagkukumpol-kumpulan. Mayroon daw hindi pagkakaunawaan dito sa presidente ng mga tricycle. Nakakagulat naman yung bigla-bigla, walang pasabi sa mga presidente. Dito sir, yung bigas nga hindi kayang pababain. Tapos kami dito nakapila, dito namin kinukuha yung pangtustos sa mga estudyante. Ngayon, paalisin kami dito. Ilang taon na kami dito. Hindi ang mawawala ng hanap buhay. Obstruction daw, tapos wala daw kami ano yung press? Wala daw kami permit dito. Tiyo mo nga, alam niya yan may permit kami dito Para maayos, magkalagay sa amin dito sir. Diaryo. Ito kasi boss, bago kami mapunta dito, ang nadala sa amin dito, TRU TMO, galing sa City Hall. Kaya kami ng terminal dito. Hindi kami basta-basta pumunta dito na walang naghatid sa amin. Silang naglagay sa amin dito eh. Ilang pangulo nang lumipas, hindi kami nag-alis dito. Ngayon lang. Huwag na magkaganon-ganon, magsisigaw-sigaw. Gusto nyo pang ma-issue pa ang Taguig eh. Huwag mo magsigaw-sigaw ng gano'n, brother. Pag-usapin mo na mga kasama. Ang pangit eh, simpleng ano lang ito pag-usapan lang ito. Kaya kasi yung bigas nga, hindi ko mababay. Huwag magsigaw-sigaw ng gano'n, misis. Palisin mo to. Walang lalabagin na karapatan ninyo, ha? Walang lalabagin. Tama po yun sir. Kakausapin ho kayo dito para sa kaayusan natin, ha? Hindi po magpupunta yung mga yan dito kung wala pong instruction din galing sa mga ano nila, officer. Pero pinamamag nila yung mga hanap buhay namin dito. Walang inaanong hanap buhay ninyo. Sinabi ko sa inyo kanina na ano lang eh, sumunod lang eh. Meron po yan. Under po kami ng local. Yung hinahanap niya permit, hindi ko alam kung ano hinahanap yung permit. Pero tingnan mo lang. Prangkisa eh, under kami ng LGU eh. Hindi niya maunawaan eh. Private kasi. Kahit pa siya national, yung karapatan natin. Kinumplain, pero hindi kami dapat paalisin. Kung may complain, okay. May mga obstruction niya, totoo yan. Pero yung papaalisin kami sa pila, kakagulo lang. Basta mo ha, pinipilit niya. Permit. And then, hindi niya yung prangkisa na nga eh. Kaya nga. Usapan daw, sabi ng city, pick and drop. Kasi there's no terminal. Sige po, boss, kami hindi kami nakikipag-away. Okay? Kami, pina-implement lang namin kung ano dapat ang tama. Ngayon, hindi ko alam kung anong usapan nyo. Basta ang information lang sa akin, ang buong Taguig, wala daw talagang terminal. Ngayon, ang pinayagan kayo, pick and drop. Tapos, at a time, 4, 5, kung ano man ang usapan nyo. So, it's between you and kung sino man ang kausap nyo. Ang sa amin lang, masyadong mahaba ang pila. Kayo na nga ang pinoproteksyonan para hindi kayo makompromiso habang nag-ooperate kami. Hindi naman natin kailangan mag-aalsa ba tayo? Nag-request na nga kami. Sinabi pa namin huliin namin kayo. Ang sabi namin, boss, ito ha, ang sabi ko lang sa inyo, alisin nyo muna para pagtapos ng operation, kung gusto nyo bumalik ng pila, bumalik kayo habang inaayos nyo ang kaguluhan kung ano ba talaga, terminal, pila, ilan ba. Dadating po ang taga-city. Yes, dadating din. Sila po ang paliwanag sa inyo. Wala makikiusap sa iyo. Relax lang tayo, hindi natin kailangan. Relax lang naman kayo. Hindi ako nakikipag-away. Ang pinoprotektahan ko, yung aking general member. No problem. Yan ang pinoprotektahan namin. Yes. Ano aming kakainin ngayong araw na ito? Relax ka lang. Alam nyo, huwag kayo gatong ng gatong kasi ang pinag-uusapan dito, hindi naman namin kayo huwag kayong cooperate eh. Ang sabi namin, habang nag-ooperate kami, alisin nyo muna habang inaayos nyo kung ano ba talaga. Bibigyan ba kayo ng terminal, pila o kung ano man. Yun lang sa amin. Diba? Huwag lang muna, mga kasama. Oo, huwag kayo iling ng iling. Hintay muna natin yung city. Bago kami umalis. Brother, ikaw naman ba? Hindi nagkakalang si Preswahab. Oo nga, hintayin muna natin yung city. Tinawagan ko na para tignan. Kasi mas pangit, alam nyo ha, madadrag pa yung city natin pagka ganyan na magkakaroon tayo ng commotion dahil dito. Ha? Galang naman natin yung ating mga namumuno. Ha?
ano? Masyado kasi tayo mainit. Huwag tayo magpapadala sa init ng panahon. Mainit na nga ang panahon, mainit pa yung ano, baka mamaya eh. Wala namang Alam nyo kasi sir, pag kabuhayan namin ang pinag-usapan, iinit talaga. Alam mo brother, brother. Kaya nga sabi ko, i-respeto natin yung mga yan. walang question sa kabuhayan. Sabi ko, legal ang prangkisa. Hindi namin kino-question. Okay? Hindi ko naman sinabi huling ko kailan. Sunod lang muna tayo mga kasama, ha? Yun lang, simple lang. Kaya nga, Hindi naman kalaban tong mga natin dito. hindi ang ano namin, wala nang ang pila eh, pwede na kayo. Okay, Kasi okay. wala na eh. Wala na. nasa loob na. Kaya nga. Pero yung holding area namin, wag naman sana. Ay, hindi ko pinapakialam ang holding area. Private property yan. Hindi namin papasukin. Kung kanina Pero pa ngayon, wala na. kung kanina pa sana tayong nakapag-usap ng ganon, wala tayong kaguluhan, Alam mo diba? kasi biglaan yung ano eh. Yun lang yun, simple lang. Hindi kailangan sa kalsada tayo magsigawan. Diba? Para naman tayong gumigera, may sigawan pa Pero ng ano. ilang araw kasi sir, nagano na kaya ang coordination eh. May coordination kami, pinirmahan ng barangay. Walang nabatid dito eh. Kung walang gusto, Ang problema kasi boss, ang operation ito yung boss ha, coordination na sinasabi hindi pinaabot sa amin. ito po yun. Yun ang ano. Ito, paliwanag natin ha. Ang complaint, pag may complaint na bumaba, lalong-lalo na sa 8888 Presidential Complaint Center, kailangan namin aksyonan yan within 72 hours. Ngayon, nag-coordinate kami sa barangay, pinirmahan ng barangay, pinayagan kami mag-operate, ibig sabihin, inaalaw nila ang operation. Ngayon, pag sinabihan namin ang ginawa ng barangay, sabihin namin, barangay, pakisabihan po ang mga tao, mag-ooperate po ngayon. E di parang nangyari tayo, para tayo naglalaro na lang. Dahil may operation, alis yung mga illegal parking. Pag wala ng operation, balik. Di ba? Hindi ba perwisyo rin sa inyo kung may illegal parking? Kasi imbis na nakakapaghanap buhay kayo ng maayos, o di kayo rin natatabunan ng mga illegal parking dito. O tapos magkakaroon ng traffic, sino sisisihin? O syempre sasabihin, o tricycle, double parking, etc. etc. Simple lang kasi kung sana pinakinggan nyo muna ako bago tayo nagsisigawan dito, wala tayong ganun. Kasi sir, dapat ilang araw, 3 days. Hindi kasi pwedeng ikaw masusunod Bawal magsabi. Ang lumalabas doon, timbre. Oo, timbre yun. Diba? Sila naman ang makakagalitan. Ha? Sana intindihin ninyo. Ha? Kinausap na kita kanina, di ba, brother? Ikaw naman, no? Ha? Hindi naman tayo iba-iba rito. Tayo naman yung magkakapare-pareho naman na, ano, na kapayapa yung ano natin. Ganun lang yan. Pero ang pakiusap namin ngayon, yung doon sa hatakan namin, kasi ang pasahero naman makakalaban namin dyan. Ito. Sabi sa akin ng city, 3 to 4 pick and drop. So kung nandun kayo sa dulo, meron kayong 4 doon, hayaan ko muna yun. Pag umalis na yung isa, palit kayo ng isa habang nandito kami nag-ooperate. Ngayon, mag-usap kayo ng city, kung ano man ang maging arrangement nyo, respetuhin namin yan. Walang problema. Okay? So yun muna pag-usap. Relax lang tayo. Hindi natin kailangan mag-away, ha? Hindi naman tayo magkalaban dito. Kaya nga sabi ko, Brother ka naman, brother? Brother ka na, Muslim? Muslim. Kasi ang mga tunay na magkakalaban yung nasa bundok. Kaya nga tayo Sila doon. punta dito Tayo sa dito, Maynila naghanap buhay. para ayaw natin ng gira, di ba? Ayaw natin sa Kaya tayo napunta dito para maghanap buhay. kaya nga sabi ko sa presidente nyo, Pero kung tatanggalin sa amin yung hanap buhay namin na ito, Hindi nga tatanggalin malayong ng ano. Hindi tatanggalin ang hanap buhay ninyo. walang tanggalan ng anak buhay dito. Inaayos lang. Ulitin ko, legal ang prangkisa, hindi namin kino-question yun. Walang problema ang prangkisa, hindi tayo pupunta sa usapan. Ha? Pakiusap na lang, ha? Sige, salamat. Sige. Oh. Mga brother, salamat ha. Relax lang tayo, ha? Just to clarify po kasi, ang bawat terminal ng tricycle, there should be a terminal permit na binibigay, no? So once there is no terminal permit, technically it's deemed illegal po. But then again, hanap buhay nga po yan. Ang sinasabi nga po nila, within the city, there is a, kumbaga, arrangement na there is a pick and drop location. Wala naman pong problema ang pick and drop as long as there is a limit of how many tricycles or how many vehicles at a time. Yun nga lang po, nakita natin problema, napakahaba na po ng pila. Hindi na po ito pick and drop. Technically, it's a terminal already, no? Makikita naman natin more than 30 tricycles. It's already hampering the mobility ng ating mga sasakyan. But at the end of the day, naayos naman po natin yan. Kinausap natin na mabuti ang kanilang mga miyembro, ang kanilang mga presidente, na whatever yung discrepancies, kung may problema man po sa kanilang mga terminal, maaari naman po ito maayos within the city's jurisdiction. But for the meantime po, hindi naman natin pwedeng payagan na hayaan na lang natin na nakahamper or nakabalandra po ng napakadami. We also have to think of the as I said, the continuous mobility ng mga sasakyan.
since this is first time that we operated within itong mga kalsada na to, somehow medyo nagbigyan tayo ng konting leniency, nagbigay tayo ng konting konsiderasyon na kaya nga po sabi ko sa kanila, kung kayo po ay meron namang prangkisa which is a legal livelihood, legal lang inyong hanap buhay, ang sa amin lang po habang kinaklarify natin kung ito po ba ay magiging terminal or ito po ba ay talagang pick and drop lang while we are operating, baka po maaaring alisin po natin muna ang sobra-sobrang habang pila. Wala na yung mga motorsiklo dito. Tingnan natin kung naisampa sa tow truck. Ayun, naisampa pala lahat. Bali ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O yan. Wala na. After natin sa Signal Village, andito tayo ngayon sa may C5 at going north. Ang oras ngayon ay 12:45 ng hapon. Ito, nadaan na itong mga sasakyan dito nakapark sa service road. So yung mga walang driver dito mahahatak. Hindi naman pahingahan. Ito ay part pa rin ng Taguig City. At kasama pa rin natin ng kapulisan. Nandun na yung ibang team sa unahan. Mukhang may hahatake na. Katulad dito, oh. Ang gandang pahingahan. Dalawa ang mahahatak dito. Magandang tanghali na, hindi na magandang umaga. Yung mga sasakyan na nadaanan natin doon, natikitan lahat at pinalis. Ito lang dalawa na hatak. Dumating na pala yung driver at sasama na lang sa Tumana Marikina. Sa oras na 1 PM, so ito na yung resulta. Meron na rin palang nahatak dito sa unahan natin kanina. Nasa lower Taguig daw tayo. Kanta narinig ko. Meron din dito sa unahan. Lahat ng nahatak dito nasa service road. Dalawa yata ang mahahatak dito. Ito lang isa. At umalis na yung jeep. Ayan ang main road ng C5. Nandito tayo ngayon sa kadugtong ng service road na pinanggalingan natin kanina. So andito naman yung may-ari, hindi na mahahatak. Sa oras na 1:15 ng hapon, andito pa rin yung kapulisan at nakasubaybay pa rin sa atin. Nasa kahabaan pa rin tayo ng C5 service road. Yung nakikita yung traffic light na yan, yan ang yung pakanan papunta ng Signal Village na kung saan doon tayo galing, doon ang lusot niyan. Yung pakaliwa naman sa traffic light, yan ang papunta ng libingan ng mga bayani. Diretso na tayo dito sa kahabaan ng C5.
Nasa C5 pa rin tayo going north. At ayan ang SM Aura. At ito, pinasadahan muli itong service road dito na ilang beses na natin na napasadahan. So, pinagtitikitan yung mga naabutan dito. At yung iba, umalis na. Ang oras ngayon ay 1:30 ng hapon. Papasadahan pa yung ilalim ng tulay dito. Mukhang may hatakin nga dito. Ito yung kalsadang lubak-lubak. PC series na lang yung mga sasakyan dito. Dahil dito nahatak na ito eh. Baka yung kotse na yan ang AC series. Ang oras ngayon ay 1:40 ng hapon. Ipoporma lang yan, tapos isi-series yung jeep. So mayroon pang isang tow truck na bakante. Magmula doon sa pinanggalingan natin sa ilalim ng tulay, ito, mahatak ito. Dito naman sa unahan, mayroong natikitan pero andyan yung may-ari. Sasama na lang tayo may-ari nang matubos na niya kagad ang multa at mailabas na niya ang kanyang sasakyan. Ang oras ngayon ay alas 2 ng hapon or 2 PM. Back to base tayo at tayo manananghalian na.